Gano'n mo siya iniingatan? Kanina. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka, honey. Hi all life, another video, another share guys, another POV. So ngayon magbibigay tayo ng point of view sa vlog ni Kuya Vincent sa pagbisita ni Rachel and ni Ruel of Malalag sa kanya. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at na vlog sa Kalinga Prab, Ruel of Malalag, Rachel Morales vlog, Kalinga Pedo, and the rest of Kalinga vloggers. Andun yung K-Boys, Kalinga charity vloggers, and of course we Kalingap reactors. Maraming salamat sa support at pagmamahal. At sa mga hindi pag-skip ads, thank you so much guys. Mabuhay. Mabuhay. So, ito na nga. This is just my reaction sa nangyaring simpleng usapan and kamustahan lang baga na pagbisita ni Rachel at ni Ruel. Actually, na-surprise ako mismo how much more na si Kuya Vincent. Siguro ang tuwa or masayang-masaya siguro si Kuya Vincent na 'di ba, after nang nangyari sa kanya ay binisita siya ni Rachel at kasama ba si Ruel of Malalag, 'di ba? Ang bongga. Vincent Calyada lang malakas. Anyways, nasanay kasi ako na si Kuya Vincent ang bumibisita kay Rachel para i-vlog si Rachel, para kamustahin ang pamilya ni Rachel. And this time ay si Rachel naman ang bumisita kay Vincent. Gawa ng si Vincent ay si Kuya Vincent ay hindi niya or nagpapahinga pa, nagpapagaling pa after ng accident na nangyari sa kanya. Ako mismo bilang nakakasubaybay sa kanila ay natuwa ako na naglaan talaga ng oras at panahon si Rachel or si Ruel para bisitahin at kamustahin si Kuya Vincent. O diba, mapapabilis ang recovery ni Kuya Vincent na merong sakalam na bumisita sa kanya. O diba, dalawang lovebirds. Dalawang lovebirds na tunay at sulit ang banding, pagmamahalan, at lahat-lahat na. Anyways, may napansin talaga ako doon na malaki na talaga ang pagbabago ng buhay ni Rachel at buhay ni Ruel, no? We know, we understand. And syempre, pagdating sa usaping gaano mo kamahal o gaano mo iniingatan ang isa't isa, aba, level up na ang sagot guys. Kung dati ang sagot ay hindi ma-perfect 10, ngayon ay perfect 10 na talaga. Kasi naman, isa sa mga highlight na tanong ni Kuya Vincent doon is yung gaano mo siya iningatan. Oy! Malamang! Okay guys, ipaparinig ko sa inyo yung video clip, and panoorin nyo lang yung buong interview. Actually, short video lang, tamang kamustahan lang sila. Natuwa naman ako na meron silang or lalo na si Rachel, kusang loob na bisitahin yung taong talagang naging malaking bahagi sa buhay na meron siya ngayon. O, diba? Akalain mo yun? So, ngayon guys, yun, sa video na yun, diba, natatawa ako at sa part na yun ay kinilig naman ako na yes, from the start of the video ay nakangiti na ako, kinikilig ako, masaya ako na magkasama sila, and bonus yung binisita nila si Kuya Vincent, diba? Malaking bagay yon para sa isang tao na nagre-recover and merong mga friendship na bibisita sa inyo at kamustahin yung kalagayan mo, and then may pasalubong pa si Rachel. Di ko lang alam kung anong laman ng plastic na yan, pero whatever it is, that is the thought that counts. Ika nga, diba? So, sa tanong ni Ruel, sa tanong ni Kuya Vincent na gaano niya iningatan si Rachel. No? Gano'n mo siya iniingatan? Kanina nga kayo. Hindi, dandahan yun. Hindi yung totoo. Baka na kung maiwan kami ni Kuya Ren, basta safe lang yun. Takbo na. Gaano mo siya iniingatan? Gaano mo siya iniingatan? Out of 10, siguro mga perfect 10. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka, honey. Perfect 10? Oo, kasi mga yan, di ba? Parang glass yan. Bawa kung
mabasag na siya. Hirap na siyang buuin ulit. Ang Oo. tiwala. Oo. Kaya iniingatan ko siya. Wow! Diba? Uy, Magkano tayo? kinilig. Oo. 10 daw. O ikaw naman. Ganyan. 10 din. Wow. Pero, Napahanga naman ako ulit kay Rowell na iningatan niya si Rachel 10 out of 10. Perfect 10. Kumbaga dahil iniingatan niya dahil syempre malaking magalang talaga si Rowell pagdating sa kay Rachel at iniingatan niya talaga dahil yes, ibinigay nga ni Tatay Rizan yung tiwala sa kanya. Ikaw, bahala na sa anak ko. Ingatan mo yan, di ba? So, talagang iningatan ni Rowell ng bonggang-bongga to the highest level nang sa ganun ay ma-maintain niya yung tiwala ni Tatay Rizan, syempre, kaya Daddy Donut at sa mga, di ba, kamag-anakan at sa mga nagmamahal kay Rachel at lalo na tayong mga viewers, di ba? So, naniniwala tayo na yes, ando na yung nagmamahalan sila, but we know na they have this thing, limitation. Ay, wag kayong papatukso sa mga bagay-bagay. Pero naman, good thing kasi may kasama din sila. Hindi lang naman silang dalawa. Kasama nila si Kuya Provinciano ba yun? Although hindi man lang pumasok sa loob, doon lang sa kalsada naghintay. Hinayaan silang mag-usap, magkakamustahan sila Kuya Vincento, di ba? And ang sagot naman ni Rachel, hindi magpapatalo ang manok natin. Syempre, perfect 10 din ang pag-alaga niya kay Rowell. So, dapat naman talaga kasi hindi naman tatagal yung samahan nila or hindi naman tatangkilikin yung samahan nila or hindi naman mamahalin ng mga tao ang samahan nila kung wala silang give and take, di ba? Hindi naman pwedeng give lang ng give or take lang ng take. Dapat give and take talaga silang dalawa para makita ng mga tao na nakikita natin na they're both want that bond and gustong-gusto nila yung samahan nila, gustong-gusto nila yung ginagawa nila, 'di ba? Kasi sila nagbibigayan, nagmamahalan, 'di ba? Sana all masaya silang panuorin kasi totoo silang mga tao and totoo silang nagmamahalan. Oy. Pero actually, believe naman ako kay Kuya Vincent sa part na hindi na niya masyadong pinapakialaman or hindi na masyadong nilalaliman ang mga tanong niya. Basta siguro para sa kanya, sapat na sa kanya yung binisita siya at para sa kanya, masaya siya na naglaan ng oras at panahon si Rachel. Di ba? So, ayun, kung meron mang pagbabago na nakikita ko doon sa video na yon is yung perfect 10 na. Nagbabago for the better. Change for the better. For the better. And actually, day by day, ay talaga makikita mo yung improvements nila na mas nalilearn nila how to handle handle bashers, kung paano nila, yung mga emosyon nila. Actually, may mga simpleng advice pa si Kuya Vincent pagdating sa mga bashers, 'di ba? Kasi pagdating sa mga bashers, talagang wala tayong magagawa. It's their opinion, 'di ba? And wala tayong control sa mga sasabihin ng tao, pero meron silang control, merong control si Rachel or si Rowell kung paano nila i-handle yung emotions nila para sa mga bashers, 'di ba? 'Yun ang mahalaga. Ang mahalaga naman, kahit maraming bashers, consider it normal kasi nasa social media sila. Ang mahalaga naman talagang hindi sila nagpapatinag, hindi sila nagpapatalo, mas lalong naging solido, mas lalong naging matatag, at mas lalong ipinapakita nila na they are enjoying what they are doing, and people just love to support them kasi they're genuine people. Diba? So, ayun guys, yun lang yung napansin ko. Pawis na pawis si Rachel pagdating nila. Yes, ganun talaga kapag nakamotor kami, medyo malayo yung biyahe, ganun. Pawis na pawis. Pero believe naman talaga ako sa angking beauty ni Rachel. Talaga namang mapapawisan kahit ano naman talaga. Gandang-ganda talaga ako sa kanya. Diba? So, ayun.
Sana maging mas matatag pa kayong dalawa, lalong-lalo na si Rachel. I feel Ruel na pagdating sa mga bashers, cool na lang siya, chill na lang siya, hindi siya masyadong nagpapa-apekto. Pero na lang kung kailangang kailangang patulan kapag sobra-sobra na, kapag below the belt na, tsaka siya a-action. Pero si Rachel, andun pa din talagang vulnerable, andun pa din talagang pusong mamon pa rin talaga si Rachel, na kailangan pa rin ng gabay. Though, I am not worried pagdating sa bagay na yan, kasi andyan naman si Ruel na for sure hindi mapapagod na ipaalala sa kanya na, di ba, they are just bashers. And, mas strong ka, mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa mga taong manghuhusga sa'yo. So, ituloy natin yung mga ginagawa natin kasi ito yung importante. 'Di ba? Ang mahalaga, mas maraming naniwala, mas maraming nagmamahal, mas maraming nagasuporta kaysa may malang. O, 'di ba? So, ayun guys, be strong and ayun, love lang, ano. So, walang iwanan. Thank you so much guys for watching and see you guys all on our next reaction video. Bye!